Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Ang mga katangiang panggamot ng Black Magnolia ay malakas, dapat itong inumin ng maliit na dose sa paglipas ng panahon, katulad ng pag-inom ng isang baso ng alak. Kung mas sabik ka, mas mabilis kang malalasing, at sa malalang kaso, maaari pa itong humantong sa sakuna. Samantala, sa loob ng Southern Pavilion, nagtipon ang lahat, mukhang nag-aalala ngunit walang ideya kung ano ang gagawin. Nagsalita si Ming Shiren, nagpapaalala sa lahat, dapat nating pigilan ang mga epekto ng panggamot. Ang ating maliit na nakababatang kapatid ay hindi pa nakaranas ng maraming hirap sa kanyang buhay. Natatakot ako na ang kanyang kalooban ay maaaring hindi sapat na malakas upang mapaglabanan ito. Nang marinig ito, mabilis na hinawakan ni Duan Muxing ang kanyang balikat, paano natin ito pipigilan? Tumugon si Ming Shiren na mukhang inosente, nakatatandang kapatid, bakit ka masyadong magaspang? Paano ko malalaman kung paano ito pipigilan? Nang halos mawalan na ng pag-asa ang lahat, dumating si Ye Tinan, inaalalayan ng dalawang babaeng cultivator. Hayaan ninyo akong subukan, sabi niya. Nagtatakang nagtanong si Ming Shiren, may paraan ka ba? Tumango si Ye Tinan, maaaring palabnawin ng associated birth technique ang mga katangiang panggamot. Ngunit bumabawi pa ang iyong paglilinang, ang paggawa nito ay maaaring makasama sa iyong pundasyon. Paano mo maibabalik ang iyong paglilinang pagkatapos? Nag-aalalang tanong ni Ming Shiren. Nang marinig ang pag-aalala ni Ming Shiren, ngumiti si Ye Tinan at iwinagayway ang kanyang kamay. Maliban sa paraang ito, mayroon ka bang ibang ideya? Huwag mong kalimutan, junior sister ko rin siya. Pagkatapos nito, itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang iba, dahil walang ibang pagpipilian, ay kinakabahang naghintay sa labas. Si Ming Shiren, na paikot-ikot sa pagkabalisa, ay bumulong-bulong, bakit wala pa si Master? Casual na tiniyak sa kanya ni Zhu Honggang, huwag kang mag-alala, pinuntahan na siya ng 5th senior sister. Normal lang sa edad ni Master na hindi na siya masyadong maliksi. Ikawalong nakababatang kapatid, masyado kang matapang para magbiro tungkol kay Master sa kanyang likuran. Napagtanto ni Zhu Honggang ang kanyang nasabi at labis siyang natakot kaya nang inig ang kanyang taba sa katawan. Ika-4 na nakatatandang kapatid, hindi ko magagawa iyon. Ang ating Master ay nasa kanyang kasagsagan pa rin, kasing talas pa rin ng dati. Habang sila'y nagsasalita, dumating si Lasho ng may casual na bilis. Dali-daling yumuko ang lahat bilang paggalang. Tumango si Lasho bilang pagkilala at nagtanong, ano ang sitwasyon? Ipinaliwanag ni Ming Shiren ang lahat ng detalyado, pumasok na si Junior Sister Tinan. Maaaring palabnawin ng associated birth technique ang mga epekto ng panggamot. Dahil si Junior Sister ang nangangasiwa, hindi na siguro magiging malaking problema. Labis na natakot si Zhu Honggang, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga binti. Sa paglilinang ni Master sa rurok ng Nine Heavens Divinity Tribulation Realm, paano niya hindi narinig ang sinabi ko kanina? Bumaling ang tingin ni Lasho sa kanya, Old Eighth, ano ang iyong kinatatakutan? Isang sumagot si Zhu Honggang, wala po. Nag-aalala lang po ako sa ating junior sister. Medyo nagtataka sa kanyang reaksyon, binaliwala ito ni Lasho, hindi na kailangang mag-alala. Sinasanay ni Ye Tinan ang associated birth technique, na madaling tumatagos sa mga meridians ng katawan. Nang marinig ito, bahagyang sumimangot si Hua Wu daw, oo nga, maaaring patatagin ni Ye Tinan ang mga epekto ng panggamot, ngunit mahina ang kanyang paglilinang, maaaring mahirapan siyang kontrolin ito. Tumangala si Lasho sa kanya, ano ang iyong iminumungkahi? Tumugon si Hua Wu daw, para sa kaligtasan, pinakamahusay kong personal na mamagitan ang Pavilion Master. Sumang-ayon ang lahat sa mungkahi na ito, oo nga, bagamat alam ni Ye Tinan ang associated birth technique, tiyak na mas mahusay kayo, Master. Ang inyong pamamagitan ang pinakaangkop. Isa pa, bumabawi pa si Ye Tinan mula sa kanyang sakit, paano siya makapapantay sa inyo? Sandaling nanahimik si Lasho, pagkatapos ay tumayo na nakapamaywang at kalmadong sinabi, sapat na si Ye Tinan para sa gawain.
Kagagaling lamang niya sa Divine Court Realm, ang kanyang paglilinang ay nasa maagang yugto pa lamang ng realm na ito at hindi pa matatag, paano niya mapapatatag ang mga epekto ng panggamot. Habang pinag-uusapan ito, isang alon ng malakas na enerhiya ang nagmula sa silid, na nagpapahiwatig ng isang mahalagang pag-unlad. Nang maramdaman ito, nagulat na nagsalita si Panzong, ito ang enerhiya ng Origin of the Way. Ang Nine Heavens Divinity Tribulation Realm ay may tatlong yugto, ang Origin of the Way, Primordial Chaos, at Union with the Tao. Ang Origin of the Way ang unang yugto ng pagpasok sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm. Ibig sabihin, may pumasok sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm. Malinaw na matagumpay na nakalusot si CIU Honor. Labis na natuwa si Ming Shiren at Duan Muxing, nakalusot na ang ating junior sister. Nadagdagan na naman ang Evil Sky Pavilion ng isang makapangyarihang miyembro. Puno ng inggit, tumingin si Zhu Honggang sa silid, Nine Heavens Divinity Tribulation Realm, kailan kaya ako makakalusot? Habang pinupuno ng malakas na enerhiya ang himpapawid, biglang lumipad palabas ng silid si Yetinan, tumilapon pa atros. Mabilis na inabot ni Lasho upang siya'y alalayan. Pagkatapos siyang iabot kay Ming Shiren, diretso siyang pumasok sa silid. Sa loob, nababalot si CIU Honor ng isang gintong liwanag, nakaupong nakahalukip-kap sa kama sa pagmumuni-muni. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, nararamdaman ang napakalaking mahalagang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at masayang bumulalas, Boy Master. Talagang ang nakalusot na ako. Nasa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm na ako. Walang ekspresyong nagutos si Lasho, lumuhod ka. Nang marinig ito, natigilan si CIU Honor ng ilang segundo bago masuner ang lumuhod. Nakatayo si Lasho sa ibabaw niya, walang pakialam na nakatingin pababa. Napagtanto mo ba ang iyong pagkakamali? Magalang na sumagot si CIU Honor, alam ko pong mali ako. At alam mo ba kung ano ang iyong nagawang mali? Hindi ko po alam. Medyo nawala ng imek si Lasho habang nakikinig kay Ming Shiren na dali-daling nagpapaalala sa kanya, Junior sister, kinuha mo ang Black Magnolia ng mag-isa. Kung hindi dahil kay Junior sister Tinan na isinugal ang sarili upang patatagin ang mga epekto, paano naging ganoon kadali ang iyong paglusot? Nang marinig ito, napuno ng pagkakasala si CIU Honor, Sister Tinan, medyo nasugatan siya, pero hindi naman malala. Makakabawi siya pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Nakaramdam ng pagsisisi si CIU Honor at ibinaba ang kanyang ulo, nauunawaan ko na ang aking pagkakamali. Pakiusap, parusahan ninyo ako, Master, ayon sa inyong kagustuhan. Nagpakita ng bahagyang awa si Lasho at sinabi, ang pagkilala at pagwawasto ng sariling mga pagkakamali ang pinakamahalaga. Tumayo ka at magsalita. Kagagaling mo lamang sa Nine Heavens Divinity Tribulation Realm at kailangan mong patatagin ang iyong paglilinang. Gayun din, pag-aralan mo ang Supreme Purity Jade Sleep at muling sanayin ang teknik dahil kumpleto na ito ngayon. Tumango si CIU Honor ng masunurin, hindi ko po kayo bibigwin, Master. Kay buti-buti ninyo po sa akin. Sumimangot si Lasho sa kanyang casual na kilos at pinagalitan siya, umayos ka. Pagkatapos magsalita, lumabas siya. Noon ay medyo nakabawi na si Yetinan, ngunit mahina pa rin ang kanyang aura. Naglakas loob siyang lumapit kay Lasho at lumuhod sa harap niya, inaamin ko po ang aking pagkakamali. Hindi po ako dapat kumilos ng mag-isa, Master. Nais ko pong bumalik sa Evil Sky Pavilion. Pakiusap po, Master, payagan ninyo ako. Sa kanyang mga salita, biglang tumahimik ang patio. Lumuhod din ang iba pang mga disipulo, tila sumusuporta, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Tumingin si Lasho sa paligid sa lahat at pagkatapos ay tumigil ang kanyang tingin kay Panzong. Panzong, tawag niya. Narito po ako, sagot ni Panzong. Kung nais mong bumalik sa Clarity Sect, tatanggapin ka ba nila? Nang marinig ito, natarante si Panzong at mabilis na lumuhod, nanunumpa ng kanyang katapatan, Master, mula nang sumali ako sa Evil Sky Pavilion, wala na akong ibang iniisip.
Kung hindi dahil sa pagkakaloob ni Master ng Six Bright Technique sa akin, nagdurusa pa rin ako sa matinding lamig. Sa buhay, ako ay tao ng Evil Sky Pavilion, sa kamatayan, ako ang magiging multo nito. Umiling, si Lasho, hypothetically lang ang sinasabi ko. Napagtanto ni Panzong ang kanyang pagkakamali, hypothetically, kahit subukan ko pang bumalik, hindi ako makakalagpas sa pangunahing tarangkahan bago ako pagpira-piraso ng mga elder. Nang marinig ito, binigyan siya ni Ming Shuren ng hindi sumasang-ayon na tingin, anong gulo ang pinasok mo na wala ka ng pagkakataong makabawi? Bumantong hininga ng malalim si Panzong, hindi ito tungkol sa pagbabawi, ito ang mga patakaran ng Clarity Sect, ang mga elder ay mahigpit sa tradisyon, labis na matigas. Pagkatapos ay bumaling si Lasho kina Xiaoyu at Zhu Honggang. Tapat na tumugon si Zhu Honggang, bagamat malaki ang utang na loob ko sa Heaven Sword Sect, mayroon ding mga hindi maaayos na hinanakit. Kahit gusto ko pang bumalik, hindi nila ako tatanggapin. Pagkatapos ay bumaling ang tingin ni Lasho kay Hua Wu daw sa sulok, Elder Hua, ano ang tungkol sa iyo? Gusto mo ba ang katotohanan? Tanong ni Hua Wu daw. Tumango si Lasho, syempre. Kung hindi ako sumali sa Evil Sky Pavilion at nais kong bumalik sa Cloud Sect, naniniwala akong tatanggapin nila ako. Narinig ng lahat ang mga pag-uusap na ito. Hindi naglakas loob na sumingit ang mga disipulo, hindi alam kung ano ang iniisip ng kanilang master. Ang pagluhod ay paraan na nila ng pagmamakaawa para kay Yetinan. Nang marinig ni Yetinan ang mga tugon ni Zhu Honggang at Panzong, lalo siyang nakaramdam ng masama. Ang pagtataksil sa sekta, ang panlilinlang sa master, hindi siya naiiba kina Panzong at Zhu Honggang. Tumalikod si Lasho ng malamig, hindi na siya tinitingnan. Ang usapin ng Fish Dragon Village ay lubos nang naimbestigahan. Patay na si Wei Weian na nagpabintang sa akin. Mayroon ka pa bang sasabihin? Magalang na nakaluhod si Yetinan at hindi naglakas loob na tumangala kay Lasho. Alam ko po ang bigat ng aking mga kasalanan, hindi ko po ito mapapatawad. Kalmadong iwinagayway ni Lasho ang kanyang kamay, naputol na ang ating ugnayan bilang master at disipulo. Maaari ka nang umalis. Labis na natigilan si Yetinan, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Bagamat gustong magmakaawa ng ibang mga disipulo para sa kanya, alam nilang walang saysay ang kanilang mga pagsisikap. Napuno ng luha ang mga mata ni Yetinan habang sapilitang yumuko ng 3 beses, pumasok ako sa sekta sa edad na 10 at nag-aral ng 20 taon. Master, pinalaki at tinuruan ninyo ako, iginawad ninyo sa akin ang emotional ring. Hindi ko po makakalimutan ang inyong pag-aaruga. Nakagawa po ako ng malaking pagkakamali. Ang pag-iisip na bumalik sa Evil Sky Pavilion ay isang kahangalan lamang. Master, tinugunan ninyo ang aking pagtataksil ng kabaitan, inilalantad ang katotohanan ng Fish Dragon Village at pinatay si Wei Weian. Fallen po, Master. Pagkatapos sabihin ito, muling yumuko si Yetinan. Bumantong hininga ng malalim si Lasho at sa isang kumpas ng kanyang kamay ay pinadala ang emotional ring, na nababalot ng mahinang dilaw na liwanag, na lumilipad patungo kay Yetinan, bilang pagkilala sa iyong merito at pagliligtas kay Little Junior Sister Honor, iginagawad ko sa iyo ang emotional ring. Kunin mo ito at gamitin ng mabuti. Nagulat si Yetinan nang saluhin niya ang pamilyar na armas. Libu-libong salita ang naging luha na damaloy sa kanyang mukha. Dahil hindi na mapigilan ang sarili, humagulgol siya. Pagkatapos yumuko ng malalim sa kanyang master, tumalikod siya at umalis sa Golden Court Hall. Akala niya'y kahit sirain ng kanyang master ang kanyang armas, tatanggapin niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na ibabalik ng kanyang master ang emotional ring sa kanya. Hawak ang armas, nararamdaman niya ang malaking pagbabago sa kanyang espiritu at sigla kumpara sa dati. Hinangaan ni Duan Muxing ang eksena at pagkatapos ay naisip niya sa sarili, hindi rin masama ang aking Overlord Spear, ngunit kawawang ika-4 na nakababatang kapatid, natigil sa kanyang marupok at kakaibang anyong armas, ngunit palaging masayahin. Sa labas, kitang-kita na nagsisisi ang bata, ngunit sumasang-ayon din ako sa desisyon ng Pavilion Master.
Ang pagtataksil sa sariling master at mga ninuno ay isang kasalanan na kinasusuklaman kahit ng mga Diyos at tao. Gustong magsalita si Ming Shiren bilang depensa ni Tinan, ngunit pinutol siya ni Elder Hua. Master, Junior Sister Tinan at ako ay magkakapatid na disipulo, pahintulutan ninyo akong ihatid siya. Tumango si La Shou bilang tugon, sige. Dali-daling lumipad pababa ng bundok si Ming Shiren. Sa kanyang paglalakbay, ginambala niya ang mga hayop gubat, dumating nang nagtitipon na ang mga babaeng cultivator ng Derived Moon Palace.